Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. As we continue with the reading of the diary of Saint Faustina, we are now on diary entry number 1074. When I went for adoration, I heard these words: My beloved daughter, write down these words, that today my heart has rested in this convent, the Krakow house. Tell the world about my mercy and my love. The flames of mercy are burning me. I desire to pour them out upon human souls. Oh, what pain they cause me when they do not want to accept them. Sa pagtungo ko sa adorasyon, narinig ko ang mga salitang ito. Aking minamahal na anak, isulat mo ang mga salitang ito, na ngayon ang aking puso ay nanahan sa kumbentong ito, ang tahanan sa Krakow. Sabihin sa mundo ang tungkol sa aking awa at aking pag-ibig. Sinusunog ako ng apoy ng awa. Nais kong ibuhos ang mga ito sa mga kaluluwa ng tao. O anong sakit ang idinulot nila sa akin kapag ayaw nilang tanggapin ito. Dalawang instruction. Actually, yung 1074 po, may 4 na yan, paragraphs. Pero kinuha lang muna natin yung first 2 kasi medyo mahaba na yung magiging discussion natin, reflection. So, unang instruction ni Jesus, this was during her adoration. My beloved daughter, sabihin sa mundo ang aking awa at ang aking pag-ibig. Kaya meron na po tayong World Apostolic Congress on Mercy and nagda-downstream yan hanggang mga diocesan level. No? At pwede rin naman mga parokya magkaroon ng mga assemblies, no? Like the one we held last week, yung quarterly assembly ng NCR Divine Mercy Philippines. It's not an apostolic congress, but it's maiksing version. And in the whole, ang target natin is the whole of NCR, and that includes dioceses of nearby provinces, no? Yung Cavite, Laguna, Rizal. So, isa lang yun sa paraan ng pagdedeklara o paano natin ipapahayag sa mundo ang kanyang awa at pag-ibig. Another one, which we are doing every day, is through online, through the power of the internet, through the virtual world, wherein there is no more boundary. Hindi na tayo confined na lamang doon sa ating sariling lugar, sa kapitbahay natin, o doon sa diocese natin. No? We are actually crossing boundaries, crossing borders. No? Sa 3 a.m., meron tayong mga nasa ibang bansa. No? Paano sila nakaka-connect? Through the power of the internet. At sabi nga ni Father Domeng last time na we are into cyber ministry. Ito yung the most recent ministries na isinasama natin sa ating apostolate. Nung panahon ni Faustina, wala pang internet. No? So medyo mahirap yung pagpoproklama, and that is why natatandaan niyo si Father Joseph. Sabi niya, kapag siya ay nakalabas ng Poland, nakarating ng US, ibubuhos niya ang buong buhay niya sa pagpapalaganap nito. And he successfully got out of Poland. No, nakarating siya ng ligtas sa kabila ng lahat ng balakid. And from there, nagkaroon ng spark. Tinatawag na spark from the US. Kaya yung MIC, for those who are not familiar, the Missionaries of the Immaculate Conception, yung kongregasyon na kinabibilangan ni Father Aylar, Chris Aylar, sila yung officially in charge of the propagation of the Divine Mercy Devotion sa buong mundo. But of course,
nandyan din tayo. Kaya tayo may apostolate, Divine Mercy Apostolate, Divine Mercy Philippines, no? At sa buong mundo, may mga iba't iba ring mga samahan ng Divine Mercy. Kasi kailangan organized. Hindi pwedeng yung kung saan-saan na lang tayo titira, no? Kumbaga, punta ka doon, mag-spread ka ganun. So, it has to have a certain structure and order. Kaya may organization. But, marami naman po kasi talaga hindi nakapaloob sa mga organizations. That's okay, that's fine. We consider them as devotees, no? Pero mas maganda na tayo ay directed. Mayroon tayong iisang direksyon, meron tayong sinusunod isang struktura, isang instruction, no, mga pamamaraan. At nanggagaling ito sa sentro ng ating pamunuan, the church hierarchy, which is the Vatican, yung sa Rome, tayo nasa ilalim na ang World Apostolic Congress ng Dicastery ng Vatican sa Rome. Tagumpay na tayo. Nagawa na natin yan. No, yung paano ipapalaganap ang Divine Mercy sa buong mundo. But, of course, hindi pa natin nasa-saturate. Nagawa na, may sistema na, may structure, pero yan ay isang patuloy na trabaho, kaya may apostolate. Kaya hindi natin sinabi yan kay Faustina, pero hindi naman sinabi ni Jesus na ikaw lang Faustina. Through Faustina. At ngayon, tayo na yung nagpapalaganap nito. So, meron tayong ganitong kalaking misyon to tell the world of His mercy and His love sa pamamagitan ng debosyon sa banal na awa. Again, ang pagdedeklara sa buong mundo ng awa ng Diyos ay we should not be limited to the Divine Mercy Devotion. Kasi ang awa naman ng Diyos ay nagtatranscend, nagpe-penetrate sa iba't ibang religion. Merong awa ng Diyos sa Islam, merong awa ng Diyos sa Hinduism, sa Judaism, sa Buddhism, no? May awa ang Diyos doon. We cannot claim na tayo lang. But we need to integrate the mercy of God that we believe to the other forms of mercy of God. Ito yung ginagawa ni Pope Francis that many do not understand. But then ako personally, I believe in it. No, we need to tell the world of the love and mercy of God, and we need to cut across different traditions kasi hindi naman tayo nilikha ng Diyos na iba-iba. We are all created in His image regardless of what we believe, kung anong belief natin or kung ano ang religion natin. So we tell the world about this mercy, great mercy of God. Maraming paraan yan eh. Halimbawa, nag-launch ka ng corporal work of mercy. Hindi mo naman pipiliin, Catholics lang, no? Ay, ibibigay lang namin itong mga pagkain na to sa mga Katoliko kasi eto yan, kasamahan natin yan. So, hindi tayo ganon. Dapat, no? Lahat ng ating kapatid na nahihirapan ay nahihirapan. So, ang ating awa at Diyos ay hindi lamang doon sa ating nabibilang sa ating paniniwala. Kundi paano mo sila maaabot? Paano mo sila mumulat sa awa ng Diyos kung hindi mo sila kakalingain? Pangalawa, ang instruction, the flames of mercy are burning me, tinutupok siya ng apoy ng awa. Bakit? Ba't siya tinutupok? Kasi overflowing. Sobrang dami ng awa na pwede niyang ibuhos sa mundo, pero onti ang nag-a-access nito. Parang ganito, no? Sana nga ganito na lang eh. Halimbawa, fossil fuel. Nung una, nung hindi pa ito natatap, syempre, overflowing yan. Ang dami niyan ng fossil fuel. Nung madiscovery ng tao, minimina na ngayon yung mga fossil fuel. And wars, mga digmaan, wars are launched just to secure and just to monopolize and control the source of fossil fuel. Kasi ano to gold, no? Imagine mo, all cars, all machines would run out of this fuel. So, it is a billion-dollar industry. Trillions pa, no? Industry. Iilan lang ang nag-access nito
Pero yung pag-access naman nila talagang sobra-sobra, no? May quote-unquote greediness na, no? Yung sa kanila na lang, gusto kanila, no? But the flames of mercy of God is open to all. Kaya lang, kukonti lang yung nag-a-avail. So katulad natin, nag-a-avail tayo nito, ina-avail natin ang flames of mercy. Pero ilan lang tayo nag-a-avail. Many people in the world do not avail or do not take advantage of these flames of mercy. No? Kaya dahil sobra-sobra yan, no, it's actually a figure of speech na the flames of mercy are burning me. Of course, hindi niyan masusunog naman si Jesus, ano? But sinasabi lang na sobra-sobra, hindi magkandamayaw yung flame na ito na kailangang maibigay sa mga kaluluwa. So sana katulad din ng fossil fuel, maraming nag-i-interest na makuha ito. Pero hindi katulad sa fossil fuel na kinokontrol. We should not control. It should be open to all, regardless of your belief, regardless of people's economic status, no? Kumbaga dun sa Bill of Rights, wala kang sinisino. Lahat yan, lahat pantay-pantay. Everybody has a right, may karapatan. No, kaya lang itong ano na to, kasi nga yung flames of mercy na yan, hindi yan nakikita ng ordinaryong tao at hindi nila gasinong naiintindihan ang benefits and advantages of the flames of mercy. That's why they do not take advantage of it. Kanino ngayon ang responsibilidad para ipaunawa sa mga tao that these flames of mercy is burning our Lord Jesus dahil sobra-sobra. Babalik tayo doon sa sinasabing unang instruction, tell the world about my mercy. Kasi nga, sobrang dami nito, sobrang init nito, no? Yun lamang malapit sa Diyos ang take advantage nito. Pero katulad ng araw, like the sun, no? Meron ka lang certain distance para ma-take advantage mo ito, yung energy coming from the sun. Otherwise, if you come very, very close to the sun, matutupok ka din. No, ito yung literal na matutupok ka. So, meron tayong distance lamang. Even looking at the sun, hindi pwede, no? You have to wear something para makita may eclipse. You have to wear a shades, no? Yung may kulay ng mga antipara. Kasi, masisira ang mata natin. So, ganun din na flames of mercy. Hindi natin pwede talagang kunin lahat yan para sa sarili natin. Katulad ni Faustina, she is closer to that flames of mercy, but then, kung sasarilinin lang ni Faustina yung awa ng Diyos na yan, malulunod siya, matutupok din siya kapag hindi niya ito isinare. That's why Faustina, pinupurify siya, di ba? She experienced certain levels of purification beyond our capacity. No? Ako, hindi ko kaya. At this time, hindi ko pa yan, hindi ko carry pa yan. No? So, kailangan matupok si Faustina ng purification by fire. No? Ang dami niyang pinagdaanan. Bakit? Kasi ibibigay sa kanya yung maraming apoy ng pag-asa, ng awa. Ibibigay kay Faustina, if her soul is not prepared for that flames, matutupok siya. And because she has been prepared by the Lord, yung tinatanggap niyang apoy na hindi natin natatanggap, no? Mas maraming apoy na tinatanggap si Faustina kaysa sa atin. But because Faustina was ready for that, pumasok siya doon sa apoy na yon, nasunog siya ng apoy, she became one with the fire. Therefore, yung fire na yon, naging capable si Faustina of sharing this to human souls, to many souls. Hindi lang isa, dalawa. Napakarami niyang kaluluwa na nadala. No? So, tayo din ganun, as we enter into the flames of the mercy of Jesus, we will be burned somehow. But the burning process will give us more room to accumulate certain amount of mercy, flames of mercy, na kayang i-bear o kayang dalhin ng ating sarili
para ma-share sa iba. So, iba-iba tayo ng levels of carrying that flames of mercy, but let us strive to make room for the flames of mercy. And that is through many disciplines, through many sufferings and trials na kailangan nating lagpasan, at marami pang iba.